Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. The better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada.
That is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Habswa. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maagang balitaan, maagang usapan sa Kisses Habson. TNT Tomorrow's News Tonight. TNT Tomorrow's News Tonight. TNT Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po gabi ito ng Lunes, July 27, 2026. Sa ating pong headlines, pag-ain daw po ng kaso laban sa kanyang pinsan sa flood control anomaly malapit na ayon mismo kay Pangulong BBM. Pagpapalawak sa tax exemption hiniling naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso. System loss charges sa kuryente pinatatanggal na ho ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Minority senators hindi dumalo sa SONA ng Pangulo. SONA 2026, pangkalahatang mapayapa ayon po sa PNP. 51 demonstrador sa SONA inaresto sa iba't ibang paglabag. Samantala tanggapan naman o sa labason ng tanggapan ng DOJ, binulabog nga po ng pagsabog, IED na recover naman malapit sa gusali ng Senado. Higit pisong taas presyo sa diesel, pasado na bukas. Alaga ng gasolina at kerosene, tataas din. Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisses Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa ating mga balita, tiniyag ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malapit na raw pong may harap ang sandamakmak na kaso laban kay House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng kinasangkutan nitong flood control scandal. Kasabay po nito'y nanindigan si Pangulong BBM na walang sasantuhin ang anti-corruption campaign ng gobyerno kahit sino pa ang tamaan, maging ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Sa panimula ng kanyang ikalimang State of the Nation address, inamin ni Pangulong BBM na masakit man sa kanya, ngunit kailangan daw pong gawin ng tama. Ito ay ang nalalapit na pagharap ng patong-patong na kaso laban sa kanyang pinsan na si dating Speaker Romualdez. Idinimpa ni PBBM na ang ginagampanan niyang tungkulin bilang Pangulo ay para sa sambayan ng Pilipino at hindi sa kanyang pamilya. Ito na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan.
Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Tinig pa ni Pangulong BBM ng malawakan at malalimang investigasyon sa korupsyon ay walang kinikilingan kahit na sino man at kailangang matunton ang punot dulo nito. Samantala, ipinanawagan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Kongreso ang pagpasa ng batas na magkakaloob ng tax relief para sa middle class o maliliit na mga negosyo. Sa kanilang ikalimang zona, binigyan din ng Pangulo na layo na nito na maibsan ang pasakit na dala pa rin ng energy crisis. AI is here to stay. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Samantala, kabilang sa mga hiling ng Pangulo ang tatlong panukala. Una, gawing libre sa buwis ang mga kumikita ng hanggang 350,000 pesos kada taon. Gayon din ang babaan din ng buwis sa iba pang mga manggagawa. Gayon din ang pag-alis ng minimum corporate income tax sa maliliit na negosyo o MSMEs at pagkakaroon ng tax amnesty para sa may hindi nabayarang buwis at multa. Tiniyak po ni PBBM na hanggat kailangan ay aasahan ng sambayanan na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Ayon pa sa Pangulo, ang mga nabawing pondo mula sa mga anomalya sa mga proyekto ay gagamitin para sa benepisyo ng publiko. Tiniyak din ni PBBM na sasailalim sa recalibration ang assistance program para sa mas maraming Pilipino o yung mga makikinabang, kabilang na po ang mga benepisaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, pumalo na ho sa 25 bilyong piso ang umano'y halagang nabawi na freeze at naipreserbang salapi at ari-arian ng pamalan mula sa mga akusado sa flood control scandal. Ito bang iniag mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Ayon po kay Pangulong BBM, mula sa naturang halagay higit sa 800 milyong piso ng direktang naibalik sa pondo ng bansa. Tiniyak naman ng Pangulo sa publiko na patuloy ang paggulong daw po ng hustisya at agad na ibabalik sa kaban ng bayan ang lahat ng bondong mababawi mula sa mga mapatutunayang sangkot sa korupsyon. Ipinapaubaya na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Magugunitang sa kanya ika-4 na SONA nung nakalipas sa taon ay inilutang mismo ni Pangulong BBM ang malawakang katiwalian sa flood control projects at iba pa ang infrastructure projects sa bansa. Samantala, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA na ginawa ng pamahalaan ang lahat ng kinakailangang hakbang upang maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East sa mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, agad na kumilos ang pamahalaan upang magbigay ng tulong sa mga apektadong sektor. Inihayag din niya na naglaan ang gobyerno ng higit na 60 bilyong piso para sa mga programang pang-ayuda. Ayon kay Pangulong Marcos, prioridad sa tulong ang mga benepisaryo ng 4Ps at Walang Gutom Program, mga minimum wage earners, miyembro ng SSS at mga mahihirap na pamilya na hindi pa nakatatanggap ng ayuda. Sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan.
Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Bahagi po ng pahayag pa rin sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, panahon na para daw po alisin ang system loss charges na ipinapasa sa mga consumer bilang bahagi daw po ng kanilang buwanang bayarin sa kuryente. Sa kanyang ikalimang SONA, hiniling mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na agad na amyendahan ng umiiral ngayon na Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law para ipagbawal ang paniningil ng system loss charge, kabilang po ang value added tax na ipinapatong dito. Anya hindi kasalanan ng mga consumer kung bakit daw po nagkakaroon ng system loss kaya hindi makatarungan nga sila ay magbayad nito. Kasabay po nito hiniling din ni Pangulong BBM na agarang mapagtibay ang sariling Kuryente Act na layunin namang gawing mas madali para sa mga mamayan ang pagpapakabit ng sariling pinagkukunan ng kuryente, kabilang na po ang mga solar panel. Sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, iniulat naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation Address ang lumalaking papel ng Artificial Intelligence o AI sa mga critical sectors sa bansa, mula sa edukasyon hanggat sa iba't ibang mga industriya. Sa kanyang talumpati, ibinida po ng Pangulo na nakapaglunsad na ang gobyerno ng malalaking training programs para sa AI readiness na nakaabot na sa higit 1.8 milyong individual. Giit ng Pangulo, ang tagumpay na ito ang magiging daan upang lalo pang palawakin ang AI literacy sa bansa at matiyak na mananatiling competitive ang mga Pilipino sa buong mundo. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors, from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang kalimang SONA ang mga ginawa ng pamahalaan para sa sektor ng transportasyon. Anbo kay Pangulong BBM, ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan daw po ng krisis. Bilang tugon, natulungan naman ng cash relief ang mga tsuper sa tulong po ng IX program habang nakapagatid ng libreng sakay sa mga pasahero at binuhay ang service contracting. Bukod po dito ay meron naman 20% discount para sa mga commuter at 40% discount naman para po sa mga priority passenger. Anbo kay Pangulong BBM, patuloy na tutulungan ng gobyerno ang sektor transportasyon. Yan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad.
gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bubuksan na sa susunod na taon o sa 2027 ang MRT-7. Sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inanunsyo nito na target ng buksan ang 12 istasyon ng MRT-7 sa susunod na taon, maging ang ilang istasyon ng North-South Commuter Railway. Ayon sa Pangulo, matapos ang halos 3 dekada, mayroon ng bagong linya ang MRT na tutulak hanggang sa Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT-7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Muli po si Pangulong Bongbong Marcos. Tomorrow's News Tonight. Samantala naman hindi kahit po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na gumamit na ng electric vehicles bilang bahagi ng clean and green programs ng pamahalaan. Ayon mismo kay Pangulong BBM, sa kanyang zona, hindi gaanong nakaramdam ng pagtaas sa presyo ng petrolyo ang mga lumipat na sa hybrid at electric vehicles. Upang mas maparami daw po ang gumamit ito, inalis na ng gobyerno ang lahat ng taripa sa pag-aangkat ng electric vehicles hanggang taong 2028. Ayon po kay Pangulong BBM, target daw po ng pamahalaan na pagsapit ng taong 2040, kalahati ng mga sakyan sa buong bansa ay EV na. Lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Magmumura ng ang electric vehicle. Magmumura na rin ng gasolina tsaka diesel. Kaya lang dapat sana. Wala nang gagamit Mahal pa po kasi ang EV ngayon saka hindi pa ganun katindi ang ka-efficient ang technology sa ngayon Bakit naman? May mga nag-EV na dito kaya lang hindi pa ganun wala pang sa mindset ng mga driver kasi ngayon, lalo na't hindi pa tayo fully operational. Maganda yung yung iba kasi hybrid pang ginagamit sa ngayon At saka dagdagan muna yung mga sabi walang charger. Yun nga, yan yung sasabihin ko. Charger. Dapat dagdagan yung mga charging station. Total naman, meron nang binanggit si Pangulong Bongbong Marcos na isinusulong niya na mawala yung charges generation charges, generation loss charges, system loss, yon pala, system loss, o di magmumura na rin kahit papano ang kuryente. Saka syempre dyan, ang main effect niyan, maapektuhan niyan, yung jeepney natin, yung mga namamasada ng mga jeepney, hindi naman mga EV yun pwede bang i-upgrade yun as electric vehicle? Yung mga passenger jeepney. Ano ba yung mga modernized jeep ngayon? Iba EV na rin. Kaso marami pa rin ayaw dun sa modernized jeepney na yun Iba pa rin yung quality ng passenger jeepney. Maliban siguro kung bibigyan sila ng malakihang ayuda na makatutulong para sa pagpapalit nila ng jeep. Yun. Ayan. Pero in the meantime, dapat naman sana ibaba muna yung tanggalin muna yung VAT sa fuel. Yun ang inaabangan ko kanina Wala. Wala. Apo.
Samantala, nag-iwan daw po ng malaking puwang at mapait na aral sa lahat. Ito po ang iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa nangyaring shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan na protektahan ng kabataan laban sa anumang uri ng dahas, karahasan at kapabayaan. Saad pa ng Pangulo, sa kanyang zona makikipagtulungan ang pamahalaan sa Department of Education, pambansang pulisya at sa mga barangay upang mapalakas ang seguridad sa bawat paaralan. Sa huli, binigyang pugay ng Presidente ang buhay ng 3 mag-aaral na nasawi sa trahedya. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicoldazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Pangulong Bongbong Marcos. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight ngayong buong gabing ito ng Lunes. Pilipinas ang oras, alas 9:32 ng gabi. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at, 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 Lunes hanggang Biyernes.
Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Research. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNVS. Trending and Vara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuhanan din palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, NAS Extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala dahil sa bawat paglabag. And tomorrow's News Tonight. Ang inyo pa rin mga lingkod, mga kaibigan, si Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Atin mo nang alamin po ang sitwasyon sa labas ng ating himpilan.
Pagkatapos po nitong ikalimang sona ni Pangulong BBM, kung saan na ba sa labas ngayon, ating alamin sa report ni RH23 muna tayo, ha? Yung kahabaan ng Commonwealth Avenue, abay, diyan kasi nanggaling partner yung mga mga senador, mga congressman, and of course si Pangulong BBM, ha? Pagkatapos ng kanyang sona kanina, kumusta na bang sitwasyon ngayon? Edwin Duque, RH23. Edwin! Lakay Ray, matapos yung sinagawang sona ng ating Pangulo at ito'y naging mapayapa at sa mga oras ito, Lakay Ray, ay open na sa motorista itong kabuang southbound ng Commonwealth Avenue mula sa Tandang Sora hanggang sa bago ang Batasan Complex. Yung panimuti ng Batasan ay malinis na rin at kunti na lang yung mga kapulisan na hindi pa nakauwi. Pero 80% ay halos nakalis na. Kanya-kanya ng sahay ng kanilang mga truck patungo sa iba't ibang mga probinsya. Habang yung mga dito lang sa Metro Manila, Lakay Ray, ay sahay na rin ng kanilang mga 6x6 na truck na kanilang sinakyan bago nung araw pa lang ng Sabado nung sila deploy. At wala na halos makitang mga truck at yung mga plastic barrier naman na ginawang separate lane mula sa Pilcoa hanggang sa may Tandang Sora ay tinanggal na rin ng MMDA kaya naging maluwag na yung daloy ng trapiko. Bago yan kanina, nung matapos ang sona ating Pangulo, ay nagdulot pa rin na mabigat na daloy ng trapiko mula sa Pilcoa, Tandang Sora hanggang bago dumating ng Ever Gutisco dahil nga doon sa plastic barrier na nakalagay pa rin at inasahang pinatanggalin na rin yan hanggang bukas sa MMD at maitabi na rin sa gilid para yung mga sasakyan ay hindi na magdadalawang isip kung kakaliwa o kakanan na minsan yun na nagpapabagal ng bigat ng daloy ng trapiko. Sa ngayon, Lakay Ray, ay dito sa may bahagi naman ng Itza hanggang Caloocan ay bumuhos ng halos ulan. Kalating oras na ulan. Wow. At hanggang sa bahagi ng Valenzuela, Malabon at Ubando, Bulacan at maging dito sa bahagi ng North Bay Boulevard ay nakaranas ng malakas na ulan at sa mga oras ito ay medyo humina na pero hindi mo pa rin masabing hindi ka mababasa dahil yung hina na yun ay mas malakas sa ambon at makikita mo yung tagitik na ulan sa kalsada ay medyo bababasa ka pa rin, no? Kaya yung mga motorista na kanina ay nabigla doon sa bigla lakas ng ulan dahil napakaliwanag ng sinag ng panahon sa kalangitan pero yung biglang buhos ng ulan marami tayong... Pero okay na ngayon, Edwin, hindi na umuulan ngayon. Umuulan pa rin pero mahina-hina na. No, pero maliwanag na, nagkanina sobrang dilim ng kalangitan, ngayon ay medyo kumikidlat-kidlat pa rin dito sa may bahagi ng Cabanaba, bahagi ng Bulacan. Alright. Pero kahit na Edwin, kahit na lumakas yung ulan kanina, hindi naman masyadong naapektuhan ng trapiko, no? Wala na kasi yung oras ng pag-ulan mag-alas 9 na o alas 9 o alas 9 na. Nag-umpisa, so ibig sabihin yung ating mga kababayan ay nakauwi na sa kanilang mga tahanan at mabuti na lang ay hindi umulan bago yung pagkatapos ng sona dahil napakarami pa talagang kapulisan at yung mga nagrarally rin na nandun pa rin sa lugar pero nasa gilid-gilid na sila ng kalsada at tinapos lang at hinintay na pag-uwi ni lahat bago bumuhos ang ulan. Alright. So ito yung update, RH23 Edwin Duque nagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH23 Edwin Duque. Samantala, puntahan naman natin, dalawang sasakyan daw po ng DOJ natalsikan ng shrapnel mula sa IED. Ito yung sumabog na IED dyan sa labas mismo ng DOJ compound. Alamin nga natin ang detalye kay RH27, Noche Kakas. Kisses at Lakay Ray, natalsikan ng parte ng sumabog na improvised explosive device o IED ang dalawang sasakyan na nakaparada sa may harapan ng Department of Justice sa parking area sa lungsod ng Maynila. Dalawang Toyota Innova, Lakay Ray, at ang bahagyang napinsala dulot ng sumabog
na IED sa may Padre Paula Street. Hating gabi nangyari ito, Lakay Ray at Kisses, na iniwan ang IED sa katabi ng isang puno. Isa umunong lalaki ang nakamotorsiklo at huminto sa nabanggit na lugar. Matapos mag-iwan, humarurot papalayo sa direksyon ng Rojas Boulevard. Kinumpirma rin na Lakay Ray ang iniwang IED sa may Center Island naman ng Jokno Boulevard, malapit sa Senado. Hindi naman sumabog at naligtas na naligpit ng mga otoridad. Samantala, barado pa rin ng barbed wire ang paligid ng Malacanang Palas. Hindi pa rin madadaanan itong ng motorista ang parte ng Claro M. Recto patungong Mendiola. Ganon rin ang Ayala Bridge patungong Mendiola. Ang GP Laurel Street barado pa rin ng Mendiola Gate maging ang Ligarda Street. Binawa na lang playground ang bahagi naman ng Ligarda at Picasal Street. Dahil sa maluwag. So hanggang ngayon sarado pa rin dyan, Noche, no? Tama? Oo, sarado pa sarado rin. Pa. Sarado pa rin okay. Lakay Ray. At, pakiulit yung mga lugar na sarado dyan sa yung pagbaba ng Ayala Bridge ba yun? Yung Claro M. Recto, Lakay Ray, kung galing ka ng Divisoria, ayan, kakaliwa ka doon banda sa may Loyola Street. Loyola na. Papunta ka ng Santa Mesa. Kasi iwasan mo lang yung papuntang Mendiola dahil sarado yan sa motorista sa mga oras na ito at bantay sarado pa rin ng mga kapulisan. Kaya natutuwa yung mga kabataan, Lakay Ray at Kisses, dahil kanina ay nakikita natin na talagang ginawa nilang playground yung Ligarda at maging yung Picasal dahil sa walang mga sasakyan. At, yung sa kabila, Noche, yung Carlos Palanca saka yung pagbaba ng Ayala Bridge. Yung Carlos Palanca, kung ikaw ay galing ng Carlos Palanca, pwede ka naman dumaan doon. Pero kakaliwa ka dito sa may, kung may pupuntahan ka, doon lang bandang area. Pero hindi ka pwedeng makatagos all the way doon sa mismong lugar kung saan, kung halimbawa, diretso ka ng Santa Mesa, may ipit ka, matatrap ka doon. Kaya kung mga pinapayagan lang na makakadaan, ay yung mga sasakyan na malapit lang doon, kaya doon lang nakatira kung ikaw ay dadaan ng Palangka Street sa may Quiapo area. Yung kung galing ka ng Loton, dadaan ka ng Ayala Bridge, hindi ka makakadaan, sarado rin. Ay wala, hindi ka makakadaan kung galing ka ng San Marcelino o kaya galing ka ng Manila City Hall, diretso ka ng Ayala Bridge, sarado yan, barado. Kaya ganun din yung galing ka ng Santa Mesa, hindi ka maka all the way diretso ng Ligarda Street dahil barado rin at buong paligid ng Malacanang Palas sa Lakay Ray at Kisses ay barantay sarado ng mga kapulisan. Nakarelax at nakahinga naman ang mga pulis natin na kanina, Lakay Ray at Kisses, dahil mula kaninang hapon ay wala namang nagsasagawa ng rally sa Mendiola sa zona ng Pangulong BBM Jr. Aris 27, Nagchikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27, Noche Kakas. And tomorrow's News Tonight. Sa atin pa rin po mga balita, itinuturing po ng PNP, Philippine National Police, na pangkalatang mapayapa ang naging sitwasyon sa ikalimang zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kabila po ito ng pagkakaresto sa 51 rallyista sa kasagsagan ng kilos protesta dyan po sa may kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ayon po kay NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin, bahagi ng tungkulin ng pulisya na hulihin ng mga lumalabag sa batas tulad po ng mga nag-vandalize. Sagot po ito ni Aberin ng matanong ng grupong bayan kung bakit dinampot ang miyembro ng Vandals United. Yung pag-aresto po ng ating kapulisan po kanina ay may mga violations po sa batas na nagawa sila. Kagaya ng mga pagpipinta sa mga pader, sa pagsusuot po ng balaklava, at of course yung pag-rally po sila doon na wala pong kaukulang permit. Yun po yung nakikita nating violation nila.
Samantala, 51 rallyista ang inaresto ng pulisya dahil sa vandalism at iba pang mga paglabag sa batas kaugnay ng kilos protesta laban sa State of the Nation address o sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito po ang iniulat ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. kasabay ng patuloy na pagiging bantay sarado ng pulisya sa loob at labas ng Batasang Pambansa Complex at mga karating na lugar kanina. Ayon kay Nartates, tahasang nilabag ng mga inaresto ang RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000, Batasang Pambansa 880 at ang Public Assembly Act of 1985 at maging ang mga ordinansa tulad ng pagsusuot ng balaklava o maskara na nakabalot ang ulo, leeg at mukha. Nartates na hindi pinapayagan o papayagan ng pambansang pulisya ang nangyari sa anti-corruption rally noong September 21, 2025 nang sunugin ang mga nakamaskarang kabataan ng mga barikada at mga umatake pa sa mga pulis. Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, sumabog naman ang isang improvised explosive device IED sa harapan mismo ng tanggapan ng DOJ kaninahong madaling araw. Sa isang statement, kinumpirma ng DOJ na nangyari daw po ang naturang insidente alas 12:17 ng hating gabi. Wala namang iniulat na nasaktan sa naturang insidente. Bate namang sa investigasyon nga po ay patuloy pa rin po ang ginagawang pagtukoy kung sino o anong grupong responsable sa naturang pagpapasabog. Samantala, winasak ng mga rallyista ang effigy ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. gayon din US President Donald Trump sa Commonwealth Avenue sa Quezon City sa SONA 2026. Ang effigy na may sukat na 10 talampakan ay tinawag na Puppet and the Puppet Master na nagpapakita umano ng pagiging sunod-sunura ni Marcos sa Amerika. Makikita na nakasampa ang effigy ni Trump sa isang missile launcher at pinababala na pinambabala sa kanyon ang mga karaniwang Pilipino. Ayon kay Bagong Alyansa Makabayan Secretary General Mong Palatino, ipinakikita nito na kinaladkad ni na Marcos at Trump ang mga Pilipino sa giyera. Nagdurusaan niya ang taong bayan sa malalang epekto nito, kabilang ng mga hindi maawat na taas presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng bigas at petrolyo. Sabi ni Palatino, paghahanda umano ito sa posibleng pagbisita ni Trump sa Nobyembre sa Pilipinas. Tomorrow's News Tonight. Samantala, muli namang magtataas ang presyo ng petroleum products bukas araw ho ng Martes. Bate po sa anunsyo ng mga oil company, 6 pesos and 80 centavos ang itataas sa presyo ng bawat litro ng gasolina, habang tataas naman ng 7 pesos 30 sentimos ang bawat litro ho ng diesel at 4 pesos and 20 centavos naman sa bawat litro ng kerosene. Ang oil price increase ay dahil ho sa pangamba na posibleng mantalang supply ng langis na naman sa limitado pa ring pagdaan ng mga barko dyan po sa Strait of Hormuz. Magugunitang nung nakalipas sa linggo, nagpatubad na rin ng malaki ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa iba pa nating mga balita, kanina sa SONA, mahigit kalahati ng 24 na senador ang hindi dumalo sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Marcos Jr. Batay po sa ulat, tanging si Senadora Camille Villar lamang ang dumalo mula sa 11 miyembro ng Senate Minority. Kabilang sa mga hindi nakadulo, sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senadora Pia Cayetano, Senador Robin Padilla, Senador Loren Legarda, Senador Mark Villar, gayon din sina Senators Christopher Bongo, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Jinggoy Estrada at Ronald Bato de la Rosa. Nasa kustodiya ng otoridad sina Marcoleta at Estrada matapos na masampahan ng kasong plunder na walang piyansa, habang si de la Rosa ay hindi pa rin humaharap sa mga otoridad kasunod ng iniulat na paglalabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court noong Nobyembre 2025. Sinabi ni Senadora Amy naman
na may sama siya ng loob o may sama daw po ng loob ang ilang miyembro ng minorya dahil ilan sa kanilang mga kasamahan ang naharap sa kaso at nakakulong. Samantala, wala rin sa SONA si Senador Vicente Soto III at ngunit ang sabi niya ay siya daw po ay may matinding sipon at ayaw niyang makahawa. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman umapila si House Speaker Faustino Boyedi III sa mga kapwa mambabatas na isulong ang nalalabi pang panukalang batas ng Marcos Jr. Administration. Ito po yung mensahe mismo ni Speaker D sa pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress na niya'y panibagong pagkakataon upang suriin naman ang mga nagawa at kilalanin ang mga pagkukulang. Ayon po kay Speaker D, itutuloy ng Kamara ang pagsusulong sa mga reformang direktang tutugon sa pang-araw-araw na problema ng mga Pilipino. Kabilang nga niya sa prioridad na mapagtibay ang Rice Industry and Consumer Empowerment Act, pag-amyenda sa Universal Healthcare Act, ang Cadena Act para sa transparency ng Pondo ng Bayan at maging ang Cyber Security Act. Gaya po ng binigyan diin ko noon, patuloy kaming magsusumikap araw-araw upang maibalik ang inyong pong tiwala. Ito rin po ang naging inspirasyon ng inyong kongreso para gawing puspusan ang aming paglilingkod. Ang bagong kongreso ay hindi lamang po tungkol sa bagong pamunuan o mga bagong programa. Kasama po ang iba't abang mga kinatawan ng bulwagang ito, handang kaming tanggapin ang hamon na magtaguyod ng isang panibagong pamantayan ng paglilingkod, a new standard for public service. Samantala, isang pinaghihinalaang improvised explosive device o IED ang na-recover naman sa labas ng gusalingan ng Senado sa Pasay City kaninang umaga. Ilang oras bago ang State of the Nation address o SONA ng Pangulo. At ayon po sa Senate Sergeant at Arms, nadiskubre ang kahon na may laman umano na baterya, orasan at mga kawada malapit sa Senado. Agad itong isinuri ng PNP Explosive Ordnance Disposal Team at dinala sa scene of the crime operative o SOCO upang matiyak kung totoong IED ito. Dahil sa insidente, pinahigpit pa ng pamunuan ng Senado ang seguridad sa loob at labas ng gusali. At habang yun nakakita lakay kanina, halos ayaw pang paniwalaan na merong bomba. Sumigaw kasi ng bomba. Sabi nung isang pulis sa kanya, bawal ang bomb joke. Tama, bawal naman talaga. Oo, parang ayaw pang maniwala, nagjo-joke lang daw yung tao. Buti na lang, naniwala din sa bandang huli. Ang alin yung pulis? Yung pulis, pinatingnan. Ay, dapat talaga chine-check Pero wag naman magsisigaw ng bomb joke. Delikado yun, magpapanik yung paligid. Oo, hindi naman kasi sumigaw ba siya ng Oo, may bomba. Sabi niya gano'n. Sabi nung security, ay bawal ang bomb joke. Hindi mo pwede yung ganyan. Mali naman talaga yon yung ginawa. Dapat i-report kagad sa mga otoridad para ma-check. Tama naman din yung, siguro nagulat siya na may bomba. Nakita niya may security doon. Kaya nabanggit niya na may bomba. Kaya lang, minsan tuloy, naisip ko lakay, kapag pala may bomba na ganun, o halimbawa nagsuspecha lang ako na bomba, hindi naman ako nagbibiro. Tapos sinabi ko sa pulis. I-report mo kaagad sa pulis. Oo, sinabi ko sa pulis. Dapat ang reaksyon ng pulis, i-imbestigahan po natin yan. Tatawag po tayo ng mga expert. Mag-imbestiga muna bago sabihin na, teka, bakit ka nagbabam joke? Hindi nga, hindi. Siguro ay na-assume lang ng pulis. Nag-assume lang din yung pulis. Na ganon. Pero of course, dapat imbestigahan. Yes. In the first place, bawal naman talaga mag-bomb joke. Bawal talaga yan. Pwede kang arestuhin. Yes. Alright, so tapos na. Tapos na yung SONA. Ngayon, abangan natin ang susunod na kabanata Ano ba ang epekto nito sa ating kabuhayan? Meron bang pagbabago? Malalaman natin yan kung anong mga binitawang salita nating Pangulo. And of course, unang-una nga dito, dapat yung problema natin sa patuloy na pagtaas sa presyo ng petrolyo, pagtaas sa presyo ng mga bilihin, dapat natutukan niya natin pamahalaan at maibsan ng impact ito, epekto sa ating mga kababayan.
Tomorrow's News Tonight. And of course, abangan pa rin dyan na partner itong kampanya ng gobyerno ng pamahalaan laban sa katiwalian, laban sa korupsyon, na talagang abangan natin kung talagang tuloy-tuloy na itong pagharap ng kaso, laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, na batay nga sa sona ni Pangulong BBM kanina, mukhang inihahanda na raw po ang kaso. Hindi lang isang kaso, kundi patong-patong na kaso. TNT Tomorrow's News Tonight. Hindi lang natin na pagkukulan ng pansin, pero nabanggit din ng Pangulo yung patuloy na ginagawang akbang para pumasok na tayo sa teknolohiya ng nuklear. Oo. Binanggit niya nuclear dyan. Power na para madagdagan ng supply ng kuryente natin, At saka hindi rin lang nabanggit sa balita kanina po yung pinakahuli at pinakamatagal palakpak ay yung pagkakabanggit ng Pangulo na hindi tayo pasisiil sa mga Chinese. Yan, Yan. hindi tayo racist, Yes. Hindi tayo, ano pa ba yung binanggit niya kanina? Tapos yung hindi pasisiil, Although hindi naman yung direktang sinabi na against sa China. Pero nandun ba si Chinese Ambassador Jing Quang? Ewan ko lang. Parang hindi ko nakakita Salamat sa matumutok po sa ating mga balita, mga kaibigan, sa Tomorrow's News Tonight. Thank you sa buong persa ng DZRH News Team, sa ating mga nakagapay sa DZRH Radio, DZRH Television, DZRH Digital, at maging sa ating pong DZRH Malanday Transmitter. Ano po mga lingkod sa Naray Sibayan at Kisas Habso. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 10:02 ng gabi. Ang DZRH